Hello, hello, Cancer Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for August 10 to 16. Ano po naghihintay para sa inyo sa mga linggong ito? But first, ihanda mo na Cancer ang yung isang tanong ha. Kung meron kang pang malakasang one big question, hawakan mo yan. Sa dulo po atin po yung babasahin by using these cards. Okay? Let's begin. Inhale. And exhale your cards for the week. Beautiful. Nice. Siya nga pala mga mahal kong Cancer, thank you ha. Sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, alam nyo naman, yan po yung tanging paraan to support me. So thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. Okay? So, sa mga new subscribers, hello, hello. Welcome po sa ating channel. Naway nag-e-enjoy po kayo. At the background of your reading, meron kang the Seven of Wands. Alam mo, meron kang isang bagay na dapat ipaglaban ngayon. Ramdam ko dito na parang maraming nagne-negate or ayaw mong gawin, ayaw nilang ipagawa sa iyo to. Parang they are telling you not to pursue, wag mo nang ituloy, wag mo na daw gawin, wag mo na daw simulan. Pero ramdam ko ikaw nakapag-decide ka na eh. No? Parang handa ka nang itulay or i-pursue yung isang bagay. Kahit pa marami nagdidikta sa'yo na wag ituloy. Kasi ramdam ko dito na nakapag-decide ka na eh, na parang hindi kaya ko eh. Kayang-kaya ko eh. So bakit ko pipigilan? Bakit ko papatagalin? Or bakit ko sasayangin yung chance? Parang ganyan. And here you are telling yourself na sige na nga, papatunayan ko sa kanila na kaya ko to, magagawa ko. Marami kang laban this week. Marami kang mga aksyon. At ako'y panatag sa'yo kasi ramdam ko dito na you will prove to them na kung ano man tong bagong bagay or itong gusto mong patunayan ay talagang mangyayari. No? So congratulations. Especially here in your core energy, you have the 10 of Wands. Meron ka talagang mga responsibility or hawak-hawak na balak mo nang bitawan because it's not helping you anymore, it's not healthy, masyado nang mabigat, masyado nang masakit, masyado nang toxic, and you're asking yourself, kaya ko pa ba? May mga laban kang hindi pwedeng bitawan. No, Cancer. May mga responsibilidad kang hindi pwedeng sukuan dahil walang ibang aasahan kundi ikaw. Kaya parang feeling mo stuck ka, feeling mo wala akong magawa, feeling mo nakatali na ako dito forever, I have no choice, I have no other people to run to para lang makaagapay dito. Kaya kinakaya mo ang lahat. This time, this week, you will found this renewed energy or parang makabagong pag-iisip tungkol sa kinakaharap mo na ay hindi ko dapat pahirapan ang sarili ko. May mas magaan na paraan. May mas okay na sistema or diskarte or taktika para tong mabigat gumaan at hindi ko maramdaman na nakatali ako dito forever o hindi ko maramdaman yung responsibilidad, yung bigat niya. Kaya kung ano man tong paraan mo, ipaglaban mo daw kasi makakatulong siya para gumaan kung ano man tong mga dalahin mo. Okay? Clarify natin para mas malinaw. 10 of Wands, meron kang the Page of Wands. Sabi ko nga, meron ka talagang bago na aakuin. Na kahit mabigat na yung mga daladalahin mo or itong bagong to masyadong matrabaho, masyadong mahirap, maraming kailangang asikasuhin, pero sabi mo, kaya ko yan eh. Gagawin ko eh. Kasi gusto ko tong bago, gusto ko tong darating. Kaya pag sumikapan ko, aaralin ko, boboting tingin ko. Kahit pa mahirapan ako this week sa sabay-sabay na gagawin, kakayanin ko. Parang ganun eh. At the bottom, the Seven of Pentacles. Nagtatanim ka ngayon ng pundasyon or ng buto na for the next 3 months, for the next year, alam mong lalago. No? Meron kang sinisimulan ngayon na alam mo na simula pa lang to, marami pang dapat gawin, pero kitang-kita mo na
kung ano yung maaari mong anihin soon sa bagay na ito. Kaya matyaga ka. Kaya pinagsusumikapan mo. Which is a very, very good trait. Very, very good energy. Kaya ituloy itong pagsusumikap sa isang bagay na exciting at talaga namang lalago yan soon at papabor sa'yo ang outcome. Kaya magtiis, magtiyaga, kayaning lumaban dahil kayang-kaya mo tong palaguin. Okay? So, mga Cancer, ano ba tong mga pinagsusumikapan mo na talagang balak na balak mo ng masungkit, no? I-comment mo nga sa baba, pag-usapan natin at maaring matupad na yan para sa'yo. Okay, congrats po in advance. Maganda to. In the area of what you need to focus on, meron kang the Two of Swords. Meron kang 2, 2, and 2. Nako, 3, 2. The tatlong 2s. Ibig sabihin, naka-align ka po, no? Naka-align ka sa higher self mo. Ibig sabihin, kung ano man tong ginagawa mo sa lupa, ikaw ay protektado, ikaw ay nasa tamang direksyon, kumbaga. At ginagawa mo yung mga bagay na naka-align sa destiny mo. So, very, very protected ka. Kaya ngayon, mag-relax. Kung nag-iisip ka na, tama ba tong ginagawa ko? Nako, tell yourself, I'm on the right direction and I'm waiting for the divine timing. Pero ngayon, lalaban ako. Parang ganyan. Okay? So, si Two of Swords sa ating what you need to focus on, meron ka daw isang malaking desisyon na kailangan mong harapin ngayon. Kasi parang tina mo, pagbaba dito, medyo tali ang kamay mo eh. Parang hindi ka makapag-isip, hindi ka makapag-decide. Ano? Kaya buksan ang mga mata. Buksan ang puso sa realidad ng buhay mo ngayon para realistic yung approach mo sa pipiliin mo. Kasi kung detach ka sa reality, halimbawa, gusto mong makapasok bilang singer sa GMA or ABS. Eh halimbawa, punuan na yung mga audition sa mga singing contest nila, sarado na. Pero pinipilit mo pa rin. So parang hindi realistic, di ba? And then, hindi mo nare-realize, ay, may mga TikTok naman, may YouTube, may iba pang social media accounts na pwede kang kumanta doon, na pwede kang ma-discover doon. So, buksan mo ang sarili mo sa other options, sa iba pang pamimilian, para makapasok ka pa din sa mga bagay na gusto mo. Parang ganon. Okay? Clarify natin siya. The Two of Swords, pa-clarify, Holy Spirit, Spirit Guides. So Cancer, anong ginagawa mo today habang kayo pa yung nanonood sa akin? Ikaw ba'y naglalaban, nagluluto, namamasyal, or naglalakad, or pauwi pa lang galing trabaho? Comment below po. Tumilapon, dalawa kunin natin. You have the Hanged Man and the Ace of Pentacles. Panahon daw talaga to for you, Cancer, na alam mo yun, maupo muna, mag-pause, para makapag-isip-isip, no? Para luminaw ang mga mata mo at ang isip mo patungkol sa mga biyayang nais mong makuha. Sabi dito, kung ano man tong kumakatok sa pintuan mo ng isang pagkakataon, kailangan talaga pag-isipan. Kailangan buong-buo ang loob mo na kunin to. Kasi kung half-hearted ka, at hindi ka pag ganun kadesidido, baka masayang eh. Kaya kailangan, bago tayo gumalaw, bago tayo mamili, kailangan klaro sa ating isip lahat ng options. Okay? At the bottom, the High Priestess. Pagkatiwalaan mo daw ang iyong intuition. Kung ano yung tawag ng damdamin, o hindi pala siya ang nasa ilalim. May Ace of Swords pa na iwan. So, pareho din naman. Kailangan maliwanag sa isip mo at saka sa damdamin mo kung ano yung bagay na talagang pipiliin mo. Hindi pwedeng hindi ako sigurado. Hindi pwedeng, yun na lang, okay na yan. No. Kailangan sigurado ka. Okay? In the area of what you need, you have the Lover's card. What you need is support from your partner. Kung may asawa ka man, kung meron ka mang lover, karelasyon, kailangan tulungan kayo. Kailangan magkaagapay kayo sa planong ito. Hindi pwedeng ikaw lang ang may gusto tapos siya pumayag na lang para hindi para hindi magkaroon ng diskurso or away. Kailangan tulungan kayong dalawa at pareho nyong gusto tong gagawin na ito. Okay?
But for others, sa ibang cancer dyan, kailangan talagang manindigan tayo ngayon. Kung ano yung malabo, linawin. Kung ano yung hindi sigurado, dapat sigurado. At kailangan pipiliin mong panghawakan yung mga bagay. Uy, may tumilapon palang isa. No? The Seven of Wands, saan ito? Maaring dito. No? So parang sinasabi dito, you have to fight and defend talaga. Seven of Wands. Kung ano man to mga bagay na ginagawa mo ngayon. Kasabay ng paglaban ay commitment. Kapag talagang hinawakan mo yan, pinanindigan mo, kapitan mo. Hindi pwede na ngayon ka lang matapang or this month ka lang matapang tapos next month ayaw mo na, 'di ba? So kailangan talaga if you have decided on something, hanggang dulo kakapitan mo 'yan. Okay? Lovers, the Tower card. Sabi dito ng yung spirit guides, when it comes to pagbibigay ng commitment mo sa isang bagay, asahan mo na magbabago din lahat-lahat sa'yo. No? At the bottom, Queen of Swords. Yung kahandaan ng loob na, sige na nga, papanindigan ko to, tatrabahuhin ko to, malinaw na sa akin kung ano yung kailangan kong gawin. Doon magbabago, yun nasa paligid mo. Example, na-realize mo na, ay, ayaw ko nang magturo sa public school. Gusto ko nang mag-Japan. Doon na lang ako magtuturo ng English, halimbawa. So, magbabago ang routine mo, bibitawan mo yung school na yan, schedule mo everyday magbabago dahil lalakarin mo pa Japan, pati yung budget mo magbabago din kasi pamasahe back and forth, back and forth. Tapos yung ipon mo baka magalaw mo kasi pampa-abroad, di ba? So, i-accept mo yung change na kaakibat ng choices mo. Because kailangan yun eh. Kailangan magbago yung routine, magbago yung paligid para maabot mo yung goal mo. Okay? Importante yan for you. In the area of what's affecting your current energy, meron ka the Eight of Swords. Feeling mo talaga nakatali ka sa isang bagay. Parang ang dami-daming responsibilidad, sa akin nakaatang, sa akin lahat ipinasa, to the point na hindi na ako makagalaw for myself, hindi na ako makapag-isip on my own. And I feel like para akong robot dito na alipin ng trabahong to o ng responsibilidad na ito. Kaya nung may darating na isang bagong bagay, isang exciting opportunity na alam mong hindi ko dapat palagpasin, you are giving yourself the chance to fight. Kahit pa maraming may ayaw o maraming sumasalungat sa'yo, sabi mo, hindi, gusto ko to eh. Try ko to eh. No? Alam mo yung school ng pamangkin ko, maraming public school, maraming mga teachers ang magre-resign. So I'm thinking about the same thing today for you. Na parang if you really want to do it, ipaglaban mo, i-pursue mo yung exciting na yon. No, parang ganun eh. Sila pupuntahan nila yung bagay na alam nilang para sa kanila. Kahit pa settled na sila dito or maayos naman yung kanilang public school position, pero you have to go higher kung talagang gusto mong lumaya sa current state mo or current situation mo, 'di ba? So kung ano man tong nagpapatali sa iyo na parang ang hirap gumalaw, ipaglaban mo na makapasok ka sa talaga magpapalaya sa iyo. Kailangan eh. Parang kung hindi mo yan gagawin ngayon, kailan pa, 'di ba? Clarify natin. The Eight of Swords, meron kang the Queen of Swords ulit. Sabi niya dito talagang kailangan mo ng manindigan. Kailangan mo ng tumayo. Kailangan mo ng mag-decide. Hindi pwedeng hindi ko alam or bukas na lang or sa next time na lang pag may right timing na lang. Kailan ang right timing? Parang mahihirapan kang hanapin ang right timing kung talagang wala kang kahandaan na harapin siya. At the bottom, the Four of Cups. Meron pa naghihintay sa yung bago. Malungkot ka na dyan dahil nakatali ka na wala kang nangyayari dyan, pero nandyan ka pa din. Nakaupo ka pa rin kasi ayaw mong galawin yung bangka. Diba? Ayaw mo siyang umalog-alog kaya parang ayaw mo nang umalis dyan. Pero in reality, you really need to take a risk. You really need to follow what you really feel, especially kung may lumalabas sa mga bagong bagay sa harapan mo, 'di ba? Na parang ayan na eh, dumarating na eh. Sa akin na binibigay, tatanggihan ko pa ba? Parang ganon. Okay? So meron ka ng malinaw ngayon na aksyon para makawala ka sa isang nakapiil or nakatali or nakakadenang bagay. Okay?
In your near future, meron ka the Ace of Cups. Sabi dito, talagang may darating sa'yo na bago. Asahan mo after watching this video, maaring a month from now, merong isang bagong bagay na magpapa-excite sa'yo. At sabi mo, yan na yon. Ipagalaban ko na yan. Ah, hindi ko yan papakawalan. Hindi ko hahayaan na mawaglit sa akin yan because that is my way of having this new life for me. Okay? Ace of Cups, the Queen of Wands. Alam mong exciting ito. At ramdam mo na kaya mo naman eh. For sure. May mga times na parang kine-question mo yung abilidad mo, yung sarili mo, kung swak ba ako dyan, kung deserve ko ba yan. Pero kapag ina-appreciate mo yung mga bagay na dumadapo sa'yo, na minsan hindi mo naman pinagsumikapan pero biglang dumating, tanggapin. And alagaan siya. Because that is divine's gift para sa'yo. Okay? At the bottom, the Ten of Wands. Kung ano man tong bagong bagay na ito, nayayakapin mo at sabi mong, sige, kaya ko yan, pursue ko yan, alagaan, pagsumikapan, ipakita mo sa kanila na kaya mo maging hardworking dito and you are dedicated and motivated to do this. Okay? So, congratulations. May magandang naghihintay para sa'yo na magtatapos ng isang lumang bagay at magsisimula ng isang maganda for you. Okay? In your challenge, meron kang the Two of Wands. Sabi dito, Cancer, ang problema mo this week ay yung kahandaan sa isang pagtulay. Medyo hindi pa ganun kabuo yung plano mo. Medyo meron pang malabo, meron pang hindi sigurado, meron ka pang dapat buting tingin. Narinig ko dito, i-double check mo o kaya tawagan mo daw para ma-confirm kung totoo o legit para kapag tumulay ka na, wala kang problema. 'Di ba? So, kailangan ngayon, while we're talking, i-assess mong mabuti yung plano mo. Maaring meron pang butas dyan, meron pang dapat buting tingin. Pero tinatawag ka dito talaga na kumawala ka sa comfort zone mo. Siguro ito na yung panahon para aminin mo na wala na nangyayari sa lumang buhay ko. Puro bigat lang, puro burden lang. Panahon na para kumawala ako dito at habulin ko yung buhay ko somewhere else kung saan mas okay, mas masaya, mas maganda. Two of Wands, you have the Knight of Cups. Alam mo, yung puso mo medyo nag-aalinlangan, nag-flip-flop. Minsan gusto mong gawin, mamaya ayaw. Minsan super desidido ka na, pero mamayang hapon parang sabi mo, hindi ko ata kaya. Nag-iiba-iba ka ng motibasyon sa isang bagay. Kaya panahon to para komprontahin mo ang puso mo, maging malinaw sa'yo kung ano ba talaga yung intensyon at yung balak mong gawin para makalarga ka na dyan. At the bottom, the Eight of Pentacles, kayang-kaya mo daw pagtrabahuhan yan, asikasuhin yan, kaya wag tamarin ang sarili na tignang mabuti kung ano ba yung dapat kong ilatag at gawin para makaandar na ako. Okay? In your fortune, meron kang the Six of Cups. Nako, sa mga may kagalit dyan, parang pinapayuhan ka dito na really, this week, merong reconciliation. Kung meron kang kaaway, kasamaan ng loob, maganda ang linggong ito para pag-usapan, para ibaba ang guard and really talk about the issues para once and for all matapos na yan. But for others, narinig ko dito parang meron kang magandang reminiscing sa past. Parang meron kang maaalala about your childhood, about your dating kapitbahay, about your lolo at lola, na parang ganda ng pakiramdam mo. Na ay, dati pangarap ko lang to ngayon may chance na akong to pa rin. Dati pinag-uusapan lang namin ni lola to ngayon parang gagawin ko na, tutulayan ko na. So ramdam ko dito yung meron kang childhood dream or dating-dati pang pangarap na ngayon ka may chance ang itulay. So congratulations. For others, ito po yung malaking indikasyon na triumphant ka, panalo ka sa isang laban na susuungin mo. So congratulations. Okay? The Six of Cups, the Two of Cups. Uy, talagang reconciliation yan. Para po sa mga may kagalit,
kaaway, kasamaan ng loob. Maganda daw mag-usap kayo ngayon at talagang pag-usapan na yan, ayusin na yan, plantsahin na para wala ng negative energy. At the bottom, the Knight of Swords. Talagang susugod ka para sa isang magandang ugnayan. Whether meron kang mamimit from the past na potentially pwedeng lover, material, no? For others, sabi dito, meron ka talagang panalo pagdating sa isang pag-uusap, maaring negotiation, agreement, kontrata, at papabor siya para sa'yo. Congratulations ha! Good luck, good luck. In your divine messages, meron kang the Two of Cups. Sabi dito, Cancer, ang dapat mong pamayanihin this week ay yung galing mo sa pakikipag-usap. Kung merong negosyante or meron kang binibentahan or meron kang supervisor, kaibigan, magulang, kung sino man tong kausap mo tungkol sa isang importanteng bagay. Kausapin mo ng maayos, ipaglaban mo yung karapatan mo, ipaglaban mo yung binibenta mo, ipaglaban mo yung gusto mo makuha sa kanya. Nang sa ganon magkaroon to ng magandang outcome for you. Okay? Kaya importante magaling ka magsalita ngayon, hindi ka nagbabakel, para hindi ka mahirapan ipakita or sabihin yung mensahe mo, isulat mo daw muna para ma-practice mo siya at hindi ka mag-bakel-bakel kapag nasa harapan mo na. Okay? Two of Cups, the Eight of Wands. Mag-focus ka daw sa pag-uusap na ito this week. Example, merong biglang kliyente na gustong bilhin niyang lupa mo. So pag-usapan ninyo, pag-focusan mo yan, hindi pwedeng next week na lang po. Halimbawa busy na yung taong yun. Kung kailangan talaga asikasuhin ngayon, asikasuhin mo ngayon. Parang ganyan. Emperor card, maging matapang ka, maging action-oriented ka. Be there para gawin to. Kasi nakita kong merong bibili sa transaction dito at magkakaroon acceleration para sa'yo. So congrats. Kaya tiyagain itong pag-uusap na ito para maging fruitful para sa'yo. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita na fortune cards. You have ear, good news. Wow, claim mo to. Meron daw pong parating na good news para sa'yo this week. You also have crib, birth, or conception of a child or enterprise. Meron ka daw ipapanganak ngayon, whether baby yan or bagong pagkakakitaan, no? So congratulations. Another message, you have caterpillar. Things will not always be this way. A change is coming. Sabi niya, kung nahihirapan ka man ngayon, may darating na pagbabago. Kaya wag malungkot, wag maburyong, magbabago din ang lahat. Paangat sa'yo. You also have victory in some endeavor. May panalo talaga, may pag-angat, may pag-alpas, may pagpaldo. Congrats. Ang outcome ni Cancer for August 10 to 16, the Page of Wands. Talaga namang meron kang bagong apple of your eye. Nasabi mo, akin to, aalagaan ko to, tatry ko to, ipapanalo ko to. Lalaban ako kahit pa maraming katapat o maraming kasabayan, I will pursue this. Because nakita mo yung promise niya na, uy, pwede to. Parang ito na yung chance ko, ito na yung pagkakataon ko. Kaya I need to defend and fight at ma-enlighten ako sa halaga ng bagay na ito. Okay? Page of Wands, the King of Cups. Okay. Sabi dito ng yung spirit guides, kailangan mong kausapin itong taong ito. This person ay lalaking figure sa buhay mo. Maaring siya yung makatulong sa'yo para makapasok ka dyan. Maaring backer mo to, or meron siyang experience doon, o meron siyang kakilala doon, na matutulungan ka niya para ma-pursue mo tong bagay na ito. So, find that person na maalam, expert, merong knowledge sa bagay na gusto mong pasukin. At the bottom, yes, the Three of Pentacles, makapagtulungan ka daw sa kanya para maging effective yan at hindi ka malito, hindi ka mahirapan sa laban na ito. Kasi feeling ko, siya yung guide mo. Siya yung talagang maraming alam na pasikot-sikot na talagang hindi ka na mahihirapan, hindi ka na mapapagod. Sabi ko nga kanina, makakahanap ka ng magaan na paraan or magaan na solusyon para hindi ka mahirapan sa isang bagay. Okay? Congratulations. So Cancer, let's go na sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon. Isipin mo yung one big question po. Inhale and exhale the answer to your question. Mabilisan lang to. You have the Temperance,
the Queen of Pentacles, and the Ten of Wands. At the bottom, meron kang the World card. Si World card's all about completion, success, acknowledgement, pagtatapos, or pagbuo, or pag-end ng isang mahirap na bagay. Matagal ka nagtiyaga dyan sa bagay na yan. Talagang binigay mo ang lahat, nagpakapagod ka dyan, nagpasensya ka dyan, and here you are. Aanihin mo yung bagay na ito dahil you are confident with what you're doing. Your hard work is paying off. Lahat ng hirap dyan, lahat ng pagod dyan, matatapos din at makukubra mo yung para sa'yo talaga. So no doubt, your waiting game and your hard work game, pareho nakatulong para makuha mo yan at makapasok ka sa next level ng question mo. If you're waiting for a yes or a no, the answer here is yes, yes, yes. Divine timing ito. Dadapo na, makapag-relax ka na at sulit lahat ng pagod dahil the end of the tough cycle is approaching at papasok ka na sa next cycle naman ng bagay na ito. So congratulations, okay? So Cancer, yan po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po ang yung August 10 to 16 sa po kayo nakaresonate. Comment below, basahin ko po yan. Thank you mga mahal kong Cancer for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.